Para sa akin, ang social media is wala talagang mananalo. So, ang mangyayari lang dyan, Parang ang hirap ng paniwalaan kasi may mga lumalabas sa social media na parang tama si ganito, na parang mali si ganito. Let's talk about online. Ngayon kasi parang napakaraming opportunity kaysa dati. May online business, content creation, freelancing, teaching online, travel industry, at marami pang iba. So sa tingin nyo, anong advantage at disadvantage na napakaraming opportunity sa ngayon? Mas madali bang umasenso o mas madaling maligaw dahil sobrang dami ng options? actually, para sagutin yung question na yan, kailangan talaga nating sumabay din sa technology. Lalo na, totoo yun, madaming opportunity na lumabas ngayon, especially madalas online na. So, for example, isang negosyo dyan, yung mga online shopping. So, hindi na natin kailangan lumabas ng mall or bumili sa physical store para lang, so, isang pindot-pindot mo lang dyan, add to cart, so, dadating na agad yan sa bahay mo. So, isa yun sa magandang opportunity, and then ganun din pag order ka ng pagkain. So, isa rin siya sa advantage. Siguro yung sa sinasabi mo na disadvantage or yung cons is totoo yung sinasabi mo na malilito ka or maliligaw ka na sobrang dami ng platform pero hindi ka makapag-focus kung alin lang ba talaga doon yung pipiliin. So parang imbis na isa lang, for example, so kailangan alamin mo talaga kung ano yung niche mo or kung ano ba talaga yung gusto mo na, for example, mahilig ka magluto or magtimpla-timpla. So, sa food industry ang piliin mo pagdating sa technology. Kasi pag maliligaw ka dyan, pwede kang maging content creator. Although pwede mo rin idagdag yung pagiging isang content creator sa negosyo mo na yun. Kasi kumbaga parang record yan eh. Kumbaga nandyan na yan. Hindi na yan mawawala or nakasave lang siya dyan sa platform na yan. So siguro isa yun sa magandang opportunity na binigay sa pagkakaroon ng online. And then siguro ang disadvantage lang for me is may times talaga na malilito ka. Kasi pag nakita mo sa social media na, oh bakit ito si ganito, nagtayo siya ng coffee shop or milk tea shop, kumikita. So, syempre ikaw, ma-out of focus ka. Ang binibenta mo is mga pagkain, mga sisling-sisig, mga ganon, pagkain sa karinderya or restaurant. Mapapaisip ka, dagdagan ko kaya ng ibang menu dun sa negosyo ko. Kasi nakita mo kumikita. Pero kapag dumating sa point na ginawa mo na yung ganong sitwasyon is nawala ka sa focus, so nahati yung negosyo mo imbis na doon ka lang sa food na yun talaga yung alam mo, tapos nagdagdag ka pa, so nahati yung focus mo, pati yung budget mo sa pagbabudgeting sa negosyo. So kasi naranasan ko yun before so before sabi ko nga nagtayo ako ng bakery, and then after that nagtayo rin ako ng coffee shop. So, nawala ako sa focus kasi nakikita ko na may opportunity. So, hindi pala siya gano'n. Kumbaga, saka mo lang iwanan yung isang negosyo mo kapag talagang kumikita yung business mo, nawala ka. So, kasi that time, yung online, nagamit ko rin yan. Kasi nung may bakery ako dito sa subdivision namin, meron akong sariling delivery din. So, chinachat ko lang sa Facebook platform or market na, uy, meron kaming bagong lutong Spanish bread or ensaymada or donut. So, pinopost ko yan. So, nagamit ko rin yung platform na yun na nakatulong sa negosyo ko. So, isa yun sa advantage na talagang sobrang laki ng help niya. And then, ayun, ang naging disadvantage is yung out of focus kapag sobrang masyado kang nakatingin sa social media na nakikita mo kasi yung success ng ibang tao. So, siguro i-relate ko siya sa ganun na, uy, ito, kumikita, ang daming customer, bakit ako? Kaya ko rin naman siyang gawin. So, ganun yung... lahat. Oo. So, yun yung naging disadvantage ng online na nawawala tayo sa focus. So, kailangan talaga natin mag-focus kung
kung saan tayo magaling or yung core gift natin. So hindi lang siya sa ganung ano na palagi tayong tumitingin sa success ng iba or gagayahin natin. So kung sakaling hindi man natin siya core gift or hindi tayo magaling sa ganung bagay, pwede tayong mag-hire ng mga matatalino or may kakayahang gawin yung ganung sitwasyon na kaya naman natin bayaran, na doon din naman natin kukunin sa negosyo natin. Actually, ganun yung ginawa nung isang pinakamayaman dati sa China, si Jack Ma, kung kilala nyo siya. So, hindi siya magaling sa lahat ng bagay. Magaling siya sa communication or sa English, yes. So, nag-hire siya ng tao. So, para maggawin yung trabaho na hindi niya kayang gawin. Kasi ganyan naman sa negosyo, sa pagdating sa negosyo, hindi palaging ikaw lahat. So, kailangan mo ng tao ng mapagkakatiwalaan na talagang kayang gawin or yun nga, yung sabi ni Miss Yang na kailangan nating mag-leverage. Kasi naranasan ko rin na ako lang lahat gumagawa. Dati nung may bakery ako ang nagagawa ng tinapay, ako nagluluto, ako nagde-deliver. Halos wala na akong pahinga. So that's the time na na-realize ko na kailangan kong kumuha ng tao. Hindi pwedeng ako lang mag-isa kasi hindi lalaki yung negosyo. So hindi naman tayo kailangan mag-worry pagdating dun sa yung, di ba, madalas mag-iisip tayo, yung pera kasi magastos pag mag-hire tayo ng tao. So ang iisipin natin is ano pa yung pwede nating gawin once na may iba nang gumagawa nung ginagawa natin before. So pwede tayong mag-scale up or madami pa tayong pwedeng gawin. Kasi ganun yun eh. So yun yung insight ko pagdating sa ganyan. Okay. Ang galing, nakarelate ako dun sa part na yun na hindi naman pwedeng ikaw talaga yung gagawa ng lahat. So kung meron kang mga partners, kailangan maghati-hati kayo ng trabaho kasi kapag ikaw yung gagawa lahat, mapupuno ka hanggang sa hindi ka na makakilos. Na-experience ko yan nung nag-online ako ng food business. Way back pandemic time yon na parang wow, biglang nag-boom, biglang agad order online. Kaya lang ako lahat yung gumagawa, ako yung mamamalengke, ako yung magluluto, after ng order, pipicturean ko, popost ko online, may mag-i-inquire, sasagutin ko. So paulit-ulit na sa pagpo-post mo pa lang, sa pagsagot mo pa lang ng mga inquiry, ubus na yung time mo And then, teka lang, kailangan ko ulit magluto kasi may order. So kapag ikaw lahat yung gagawa, maano ka parang lahat nasa iyo na. So parang ma-overwhelm ka na, parang nakakapagod na. Kahit masaya na parang malaki yung kinikita mo, gusto mo yung ginagawa mo, teka may pera dito Kaya lang kapag sobrang nakakapagod, parang nakakawala na ng gana. So parang nakarelate ako sa part. So hindi mo talaga pwedeng suluhin lahat ng trabaho once na nagkaroon ka ng business. And doon naman sa part na nakakalito sa online, ang dami kasing distraction pagdating sa online. So anong insights mo doon, Miss Yang? Sa akin naman, ang technology ngayon, yung disadvantage saka yung advantages ng technology ngayon. Malaki yung advantage, malaki din yung disadvantage. Kasi naalala ko nung una kong business, yung first business ko way back 2007 or 8, mga ganyan. As in, manual, wala kang information, wala lahat. As in talagang pag-iisipan mo kung paano yung gagawin mo, paano kakikita, lahat, ikaw talaga. Unlike ngayon na ang daming information. Puro AI, pwede kang mag-ads. Dati, ang kailangan mo ay kumuha ka pa ng, kung malaki yung negosyo mo, kailangan mo ng artista, babayaran mo yung artista, bayaran mo si TV. Ang dami mong ads na kailangan para makilala ka. Si radyo, whatsoever, kailangan mo ng flyers. Pero ngayon, 'di ba, parang yung information before kulang Hindi mo alam na meron palang level yung businesses. Meron palang level 1, level 2, level 3. Pero dati akala mo ganun lang siya, basta kumikita ka na, that's it. Pwede mo nang kuhanin at pwede mo nang ipambili ng kung ano. Parang ganun lang. So walang masyadong information. Unless meron ka talagang mentor na hindi pa naman kasi ganun ka ang mga mentor dati. Kung may mentor ka before, medyo pricey, 'di ba?
Kung meron kang someone na ganyan before, sobrang pricey. Unlike ngayon na parang andun na lahat sa YouTube. Yung lahat ng information na kailangan mo, andun na sa YouTube lahat. Yung lahat naman ng kailangan mong information regarding sa mga hindi nababanggit sa YouTube whatsoever, nasa AI. Magtanong ka lang, andyan na lahat ng information. Actually, lahat naman ng information na binibigay sa atin ni AI is na-input natin lahat. Tayo din naman kasi ang gumawa niyan before, like yung mga institution whatsoever, na government whatsoever na nandun sa mga site. Kasi kinukuha lang naman niya, hinuhugot niya yung information from there para ibigay sa'yo. Para nang sa ganon, yung tanong mo is masagot ka agad. So, yung mga technology ngayon, like yung mga ano ba to? Yung mga robots, yung may mga kanya-kanyang task na pwede ka lang mag-employ ng robot dun sa company mo para siya na lang gumawa nung financial mo, siya na lang yung gumawa sa marketing mo. May mga robot na ngayon na pwede mong i-hire. Sobrang, alam mo yung technology na grabe yung innovation kasi ang dami. Hindi mo na alam. Kagaya ngayon na saan ba ako gagawa ng website ko? Doon ba sa system.io? Doon ba ako sa Go High Level? Alam mo yung parang nakakalito siya na hanggang sa wala kang maumpisahan, wala kang magawa kasi namimili ka alin ba yung mas maganda tapos meron na namang paparating na mas maganda.